Sa bawat tula, may kwento, damdamin at mensaheng nag-iiwan ng marka. At ngayon, makakasama natin ang isang spoken word poetry artist na ginagamit ng kanyang talento sa pagsusulat para magpahayag at magbigay inspirasyon. Yan ay walang iba kundi si Miss Sophia Faith o mas kilala bilang Sincerely Yours, Sophia. Good morning, Sophia. Magandang umaga po. Welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Kwentuhan mo muna kami, paano nagsimula itong yung journey mo as a spoken word poetry artist? So I started writing po when I was 15 years old Okay. po. Nagsimula po ako sa social media na mag-post po ng written poetries, and then eventually na-discover ko po na possible din po pala ang spoken poetries at mas effective po ito to express what I really feel. So eventually mas lumawak po yung platform ko through that and yung audience ko po, and doon po ako nakilala. So right now po, nagsusulat po rin po ako ng mga tula tungkol sa pag-ibig, paghilom, pag-asa at mainly on mental health po, since yun po yung advocacy ko. Yun, relatable pag-ibig, paghilom, pag-asa. Ang galing. Pero ito para sa mga ka-RSP natin na hindi masyadong familiar sa spoken word poetry, ano ba yung distinction nito with other forms ng poetry? At paano ito nakakatulong para sa, expressing yourself at pagbabahagi ng kwento? So for me po personally, napakalaking bahagi po ng sa pagsusulat at spoken word poetry sa healing journey ko. As I've mentioned earlier, Healing journey. I started when I was 15 years old po, and that time I was diagnosed with depression and anxiety disorder. Okay. So tulad po na sabi ko kanina, I started posting mga written poetries po Okay. muna, and then parang naramdaman ko po na mas maganda pala kung binibigkas ko rin itong mga tula na ito. So yan po yung spoken word poetry. So usually po ang spoken word poetry ay pinaperform po live sa mga open mic events po. Okay. So, sabi nga nila, imbis na kimkimin mo yung nararamdaman mo, you're expressing your thoughts and your insights through poetry. Ang galing. Pero ito bilang bahagi ng pagdiriwang ng buwan ng wika, gaano naman kahalaga to para sa'yo, yung paggamit ng wikang Filipino sa pagsusulat at spoken word poetry? Tagalog ba yung spoken word Yes poetry? po, nagsusulat po ako ng English and Filipino spoken Okay. word poetry, pero mas nasanay po ang mga tao na pakinggan ako sa wikang Filipino. And bilang isang manunulat po at spoken word poetry artist, syempre po mas comfortable po ako na i-express po kung ano po yung gusto ko po talagang ihayag sa wika na kinalakihan ko. And at the same time po, mas madali ko pong nare-reach yung target audience ko, which is ang kabataang Pilipino po. Speaking of reaching your target audience, from your perspective, gaano kalaki na itulong ng social media para mas mapalawak mo pa yung reach mo in terms of spreading your spoken word poetry? I believe po that social media is one of the greatest privilege na meron po ang generation ngayon. And as a content creator po, sobrang laki pong tulong ng social media dahil yun nga po, mas napapalawak ko po yung audience ko. And at the same time po, mas napopromote ko po ngayon ang panitikang Filipino sa pagpapahayag po ng damdamin, hindi lamang po sa seryosong paraan, kundi po sa entertainment na rin po, and sa bagay na mas makaka-relate po ang kabataan. Alright. Ito last question, Sophia. Sa mga kabataang may kwento sa loobin at mensaheng gustong ipahayag sa pamamagitan ng pagsusulat o spoken word poetry, anong payo mo sa kanila? Ito po, palagi ko po ito sinasabi. Hindi ka lamang basta makata, ikaw ang siyang tula. At bilang isang tula, wag po sana tayong matakot na umibig ng malaya, wag sana tayong matakot na lumuha at ihayag ang tunay nating nararamdaman. Higit sa lahat, patuloy po tayong mangarap ng mataas at wag po tayong mapapagod na lumikha. Maraming naniniwala sa atin. Ang ganda. Ayun, may teaser na tayo sa spoken word poetry ni Miss Sophia. Maraming salamat. At ngayon, para naman may bahagi naman sa atin ni Miss Sophia, Sincerely Yours, Sophia, ang kanyang talento at pagmamahal sa spoken word poetry. Panoorin po natin ang kanyang special performance. Tunghayan po natin ito, mga ka-RSP. Magandang umaga. Ako po si Sophia. Isa akong manunulat at manunula. Ngunit bukod dito, isa rin ako mag-aaral at commuter sa Maynila. Kaya sa araw na to, hayaan niyo akong magbahagi ng kwento at ang mga bagay na natutunan ko. Una, mahalagang paalala. Barya lang sa umaga. Sa iyong paglalakbay, marami kang matututunan sa buhay. Meron akong kwento tungkol sa kung paano ako naligaw sa rekto.
Lunes, alas 7 ng umaga, sa Maynila, bandang Moraita. Sa kolehiyo, una kong taon, sumakay ako ng jeep mag-isa sa unang pagkakataon. Naglabas ako ng 100 piso para sa pamasahe, sabay sigaw ng, "Sa Moraita po, estudyante." Napakamot sa ulo ang tsuper nang iabot ko ang pera. Sabay sinabi sa akin, "Iha, barya lang sa umaga." Naguluhan ako nung una. Naintindihan ko lamang nung ako'y nasanay na. Sa unang biyahe pala ng jeep tuwing umaga, wala pang panukli kaya kailangan ng barya. Ganon din dapat siguro sa buhay habang ang sarili nating landas ay binabaybay. Huwag kang magbibigay ng buo, lalo na't hindi sigurado kung masusuklian ka sa dulo. Pangalawa, matuto kang bumasa ng mga traffic light sa kalsada. Sa iyong paglalakbay, obserbahan mo ang lahat ng bagay. Marami sa mga makikita mo ay nariyan para sa iyo ay may ituro. Gaya ng traffic light sa kalsada na sa iyo ay magpapaalala na may tamang oras para huminto at magpahinga, may tamang oras para sa pagdiretso at pag-arangkada. Ituturo sa iyo ng bawat paglalakbay na hindi dapat basta-basta binabagtas ang buhay. Gaya ng sa kalsada, kailangan din ng mahabang pasensya. Oo, na't hawak mo ang manibela, ngunit kailangan mo pa rin ng disiplina. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay ikaw ang masusunod, kaya't minsan ay kailangan mo ring sumunod. Palagi mong tatandaan na kahit mabagal at banayad, kahit matagal at hindi agad-agad, ang mahalaga, umuusad. At hanggat ang dugo mo'y dumadaloy, maraming rason para magpatuloy. Muli, ako po si Sofia at palagi sa inyo magpapaalala na hindi ka lamang basta makata. Ikaw ang siyang tula. Maraming salamat.